Sumalit sa pagtataya niya ng lottery, nanalo siya. So nagkaroon siya ng 16 million pesos. Pero alam niyo po ang nangyari sa 16 million? Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Pakiramdam mo ba ay matagal ng tahimik ang Diyos? Maaring ang akala mong pagkaantala ay paghahanda pala para sa kanyang biyaya. Good morning! Magandang umaga po, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Wednesday, August 5, 2026. At sa muli po nating pagbabalik after 2 days vacation. Nagkaroon po ng instant vacation, gawa po ng weather at mga ibang technicalities. Magandang umaga po. Sa araw pong ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Isaiah 30 verse 18. You are listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Podcast episode 96. The Lord is waiting to bless you. Ang Diyos ay naghihintay upang ikaw ay pagpalain. Kumusta po ang buhay-buhay natin? I hope you're doing good. You're doing well. At maligayang pagbabalik at maligayang pagkasama-sama muli mga minamahal kong kaibigan sa sa oras na ito, tag-ulan. Kumusta po ang inyong mga buhay-buhay? Anyways, mukhang mali yung nailagay ko dito. Okay? Wait. Kumusta po ang nakaraang 2 araw po ninyo? Sino po yung mga naghihintay ng biyaya? Purihin ang Panginoon. Sensya na pa nagkaroon ng konting problema itong ano ko. Sige. Nagkahalo-halo na yung aking text.
Yan, di bali, pwede na yan. Waiting. The waiting is never wasted. Sino po naghihintay ng biyaya? Alright, magandang umaga and saying hello sa lahat ng ating mga kaibigan at na-miss ko po kayo. And saying hello kay Ma'am Delia Bilguera Medrano and Maribas Bautista watching from Pangasinan. And of course kay Ma'am Sylvia Estrada watching from Olongapo. At kay Ma'am Delia Bilguera. And of course, and hello kay Pastor Manny Gadingan Nantes watching from Ichage, Isabela. At ganyan din kay Ma'am Alma Abawag watching from USA. Kay Ma'am Sir Jake or Sir Orlando watching from Calasiao, Pangasinan. At kay Ma'am Banji si Ote. Ayan, si Ma'am Edna Sombrito at kay Nanay Lydia watching from Santo Tomas, Nagilian, Isabela. Kumusta po kayo dyan? And of course, hello, good morning kay Ma'am Caroline Sombrito. Nice to see you back, Pastor Amor. A blessed morning to everyone. Magandang umaga po, Ma'am Carol. And of course, hello kay Pastor Nelson Bunyag or Samboy Bunyag. Okay, and of course kay Ryan Austia ng Iligan City. Magandang umaga po sa inyo lahat at yan po yung madali ang pagbati po natin at alam kong nasabik tayong lahat sa ating Word of God. Okay, simulan po natin ang ating pagbubulay-bulay. At good morning din sa lahat ng mga nasa labas ng ating GC. Pasok po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Sige po, atin pong simulan ang ating pagbubulay-bulay. The Lord is waiting to bless you. Ang Diyos ay naghihintay upang ikaw ay pagpalain. Ang atin pong main text ay mula sa Isaiah chapter 30 verse 18. Yan po ang ating topic ngayong araw ng Wednesday, August 5, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Yes, the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. So kung ikaw po ay isa sa mga naghihintay sa ating Diyos, ay pinagpala ka po. Pakiramdam mo ba ay matagal nang tahimik ang Diyos? Maaring ang akala natin or maaring ang akala mong pagkaantala ay paghahanda pala para sa kanyang biyaya. Magandang araw muli mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. Muli tayo ay sama-sama dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan sa buong mundo. Nasa bahay ka man, nasa trabaho, nasa paglalakbay, nagpapahinga, o tahimik na nakikinig habang may dinadalang problema. Naway kausapin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating mensahe ngayon ay may pinamagatang The Lord is waiting to bless you. Ang Diyos ay naghihintay upang ikaw ay pagpalain. Ang ating pangunahing talata ay mula sa Isaiah 30 verse 18. At tayo po muna ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataon na marinig muli ang iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo kaming maunawaan na kahit tila tahimik ka, hindi mo kami nakakalimutan. Kahit tila mabagal ang iyong pagkilos, hindi ka nahuhuli. Bigyan mo kami ng pananampalatayang maghintay, pusong mapagpakumbaba at lakas na magtiwala sa iyong panahon. Gamitin mo ang mensaheng ito upang palakasin ang mga nanghihina.
aliwin ang mga nasasaktan, at ibalik ang pag-asa ng mga nawawala ng loob. Gayon din, Panginoon, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon. Maraming salamat. Hinihiling namin ang Banal na Espiritu na siyang manguna sa amin sa aming mensaheng ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mahirap ang maghintay. Nasubukan nyo na maghintay? Yun bang pag nasa pila ka, lalong-lalo na dyan sa mga bangko, sa munisipyo, sa kahit saan ko nga para bang nakakainis. Para bang nawawalan ka ng tapos kapag hindi ka magkapaghintay, bigla ka na lang aalis kasi marami ka pang gagawin. Mahirap maghintay ng kasagutan sa panalangin. Mahirap maghintay ng kagalingan. Mahirap maghintay ng trabaho. Mahirap maghintay ng oportunidad. Mahirap ang maghintay ng pagkakasundo, pagbabago ng isang mahal sa buhay. Meron po tayong prayer request na gusto niyang baguhin yung kanyang inaanak, gawa ng kanyang, alam niyo yung panahon ngayon ng mga kabataan, di ba? Titigas ng ulo. O kaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. Kapag matagal ang paghihintay ay maaaring pumasok sa ating isip ang mga tanong. Panginoon, naririnig mo pa ba ako? Bakit parang walang nangyayari? Bakit ang iba ay mabilis na pinagpapala, samantalang ako ay patuloy na naghihintay? May plano ka pa ba sa akin? Ngunit ipinapaalaala sa atin ng Isaiah chapter 30 verse 18 na ang Diyos ay hindi walang malasakit. Hindi siya nagbubulag-bulagan sa ating kalagayan. Sinasabi ng talata, "The Lord to be gracious to you." Ibig sabihin, ang Diyos ay may pagnanais na ipakita sa atin ang kanyang biyaya, habag at kabutihan. Upang maunawaan natin ang mga pangakong ito, kailangan muna nating malaman ang kalagayan ng bayan ng Huda or Judah noong panahon ni Propeta Isaias. Ito po yung background. No? Tapos ikumpara po natin sa ating pangkasalukuyang buhay. Ang bayan ng Judah ay nahaharap sa mga panganib mula sa kanilang mga kaaway. Sa halip na lubos na magtiwala sa Panginoon, humingi muna sila ng tulong sa bansang Egypt. O parang tayo, no? Pilipinas humihingi ng tulong sa Estados Unidos. Okay, well, nagtiwala sila sa mga kabayo. Nagtiwala sila sa mga sandata. Nagtiwala sila sa dami ng hukbo at kapangyarihan ng tao. Kaya sila humihingi ng tulong doon sa Ehipto noon, no? So pinili nilang mas pinili nilang humanap ng seguridad sa mga tao kaysa sa Diyos. Subalit ipinapahayag ng Panginoon na ang kanilang tunay na kaligtasan ay hindi manggagaling sa Egypt. Sinasabi dito sa Isaiah chapter 30 verse 15, sinabi ng Diyos, "In repentance, in rest is your salvation. In quietness, in trust is your strength." Ngunit nakakalungkot ang kasunod na salita. But you wouldn't have none of it. Ayaw nilang maghintay, ayaw nilang magtiwala, nais nilang kumilos agad ayon sa sarili nilang paraan. Gayunman, sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, pagkukulang at maling mga desisyon, sinabi ng Book of Isaiah chapter 30 verse 18 na, "Yes, the Lord longs to be gracious to you." Napakaganda yung salitang "yet." Para itong nagsasabing nagkamali kayo, gayon paman may biyaya pa rin.
Lumayo kayo, gayon man tinatawag pa rin kayo. Nagtiwala kayo sa maling bagay, gayon man nais ko pa rin kayong patawarin. Ito ang puso ng Diyos, kaibigan, kapatid. Tayo po ay dadako sa ating unang puntos. God delays does not mean God's denial. Sinasabi ng talata, yet the Lord longs to be gracious to you. Maaring may hinihintay kang sagot, ngunit tandaan mo, ang pagkaantala ay hindi palaging pagtanggi. Hindi lahat ng hindi pa nangangahulugang hindi kailangan. May mga pagkakataong pinaghihintay tayo ng Diyos dahil may inaayos siya sa ating sitwasyon. Ikaw, kaibigan, ano bang sitwasyon mo sa buhay? May mga pagkakataong may inihahanda siyang mas mabuti. Yung mga naghahanap ng trabaho, yun pala ay meron siyang mas magandang plano sa atin. May mga pagkakataong may hinahanda siyang mabuti, mas mabuti. May mga pagkakataong hindi pa handa ang pagkakataon. At kung minsan tayo mismo ang hindi pa handa sa biyayang hinihingi natin. So, when you pray for it, you must be ready to get it. Maaring hinihingi mo sa Diyos na buksan ang isang pintuan, ngunit pinapalakas pa niya ang iyong pananampalataya upang hindi ka bumagsak kapag binuksan na iyon. Maaring humihingi ka ng mas malaking trabaho, pero hindi mo nakakamit dahil kulang pa ang iyong karakter, kulang pa ang iyong kaalaman. So hinuhubog ka pa niya sa iyong karakter. Maaring humihingi ka ng pinansyal breakthrough, ngunit tinuturuan ka muna niyang katapatan at tamang pangangasiwa. Alam niyo po, meron pong nanalo ng lottery. Isa po siyang hirap. Kulang ang kaalaman. Sumalit sa pagtataya niya ng lottery, nanalo siya. So nagkaroon siya ng 16 million pesos. Pero alam niyo po ang nangyari sa 16 million? Ito po ay 1 linggo lang naubos kaagad. Bakit po? Ano kaya ang problema? Dahil hindi niya alam kung paano ito pangasiwaan. Lahat ng nasa paligid niya ay tila lahat nabigyan ng biyaya, pero naubos ang biyaya dahil hindi siya handa or hindi niya alam kung paano ang gagawin. So bumalik ulit doon sa kanyang kinaroroonan, sa kanyang status, sa kanyang level. At tayo po ay magpapatuloy. Nasa part 2 na po tayo. God's heart is filled with grace and compassion. Pakinggan nyo na lang po kapag ka na-record ulit. What God does in the waiting, building our strength, God used quiet seasons to renew our inner power and perseverance. Refines faith. Trust grows deeper when we rely on His timing instead of rushing ahead. Yan po ang message ni Ma'am Caroline. Wow, ang ganda. Okay. Sana pa yung part ng ano natin. Nagkaroon po ng problema yung ating connection. So, yan. Pasensya na po. Yan, pwede na siguro yan. Sinasabi sa Isaiah 30 verse 18, therefore, He will rise up to show you compassion. Ang Diyos ay hindi isang malayong Panginoon na walang pakialam sa ating
nararamdaman, sa ating mga sakit. Siya ay Diyos na may habag. Nakikita niya ang iyong mga luha. Naririnig niya ang iyong mga buntong hininga. Alam niya ang panalangin hindi mo kayang sabihin sa ibang tao. Alam niya ang bigat ng iyong dinadala. Kahit nakangiti ka sa harapan ng marami, ang salitang grace ay tumutukoy sa kabutihan. Kabutihang hindi natin kayang kitain o bayaran. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil perfecto po tayo. Pinagpapala niya tayo dahil siya ay mabuti. Hindi tayo pinapatawad dahil karapat-dapat o karapat-dapat tayo. Ayun, nahulog yung mga ibang ano. Sige, hanapin nyo na lang po, mag-reset na lang. Hindi tayo pinapatawad dahil karapat-dapat tayo. Pinapatawad niya tayo dahil si Kristo ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nililigtas dahil marami tayong nagawang mabuti. Inililigtas tayo sa magitan ng biyaya, sa magitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourself. It is the gift from God." Ito ang pinakadakilang pagpapala. Hindi lamang sa material na kasaganaan o sa kalusugan, ito ang pinakadakilang pagpapala. Hindi lamang sa material na kasaganaan, kalusugan o tagumpay, kundi ang kaligtasan at bagong buhay na matatagpuan kay Kristo. Ang habag ng Diyos ay hindi pagpayag sa kasalanan. Ito po yung dapat nating mahalagang maunawaan. Ang habag ng Diyos ay hindi nangangahulugang binabaliwala niya ang ating kasalanan. Tinatawag niya tayong magsisi. Ang Juda ay kailangang tumalikod sa kanilang maling pagtitiwala sa Egypt at muling magtiwala sa Panginoon. Mga minamahal na kaibigan at kapatid, ganoon din po tayo. Maaring may mga bagay tayong ginagawang Egypt sa ating buhay. Mga bagay na pinagkakatiwalaan natin ng higit kaysa sa Diyos. Maaring pera, maaring koneksyon, maaring kapangyarihan, maaring sariling kakayahan, maaring social media approval, maaring isang tao na naiisip nating siyang tanging tagapagligtas natin. Ngunit ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Ikaw po, ano ang iyong Egypt or Egyptian sa buhay mo? Meron pong meron pong tinatagurian na siya ang Ehipto sa aking buhay. Alam niyo, naging bukang bibig nila sa yung mga iba yung ikaw ang naging Ehipto sa buhay ko. Kasi ang mga Egyptian noon, sila yung nagpahirap sa buhay ng mga Israelites. No? Maaring ikaw din ay meron ding isang Egypt or Egypt sa buhay mo. Saan ka tumatakbo? Saan ka tumatakbo kapag natatakot ka? Sa mga kaibigan po natin, di bali po, huwag kayong mag-alala. Mamaya pagdugtungin na lang po natin yung ating record para maging isang tuloy-tuloy pa rin. I-edit ko na lang at hintayin nyo na lamang po. Ganyan po, hindi po natin kontrolado ang
pag-drop, bigla ang pagkaputol ng internet. Mas lalo kahapon nung nakaraan. Kaya wala po tayong broadcast. Okay, patuloy po tayo. Kanino ka unang lumalapit kapag may problema? Ang panawagan ng Diyos ay bumalik tayo sa Kanya. At pag bumalik tayo ng may pagsisisi at pananampalataya ay makikita natin ang Kanyang habag. Dako po tayo sa pangatlong puntos. God is just, so His timings is always right. Sinasabi ng talata, for the Lord is God of justice. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi siya gumagawa ng mali. Hindi siya nalilito. Hindi siya nagkakamali sa kanyang desisyon. Hindi niya ipinagkakait ang isang bagay na gusto niyang o gusto tayong saktan. Kapag sinisira niya ang isang pintuan, maaring inililigtas niya tayo mula sa isang bagay na hindi natin nakikita. Kapag isinara niya ang isang pintuan, maaring may mga bagay na kung bakit niya isinara yon, no? Noon, may mga bagay na katulad ng crisis sa Dubai, no? Nagkaroon ng crisis at bigla ang lahat ng mga tao ay nawalan ng pag-asa. At may nagtestimony na buti na lang nagkaroon ng crisis dahil nakauwi ako sa Pilipinas at nakapag-establish ng negosyo. Kapag pinaghintay niya tayo ay maaring inilalagay niya tayo sa tamang lugar, ang mga bahagi ng kanyang plano. Kapag sinabi niyang hindi, or hindi maaring may mas mabuting oo siyang inihahanda. Pag sinabi niyang hindi, maaring may mas mabuting oo o may mas maganda siyang planong inihahanda sa iyo. Kapag pinahintulutan niya ang isang pagsubok, ang hindi ibig sabihin na wala siyang pag-ibig. Maaaring ginagamit niya ito upang hubugin ang ating pananampalataya at karakter. Ang sabi sa Romans 8:28, reminds us, and we know that in all things God works for the good of those who are loved Him. Hindi nito sinasabing lahat ng bagay ay mabuti. May mga pangyayaring masakit, malungkot, at mahirap. Ngunit kayang gamitin ng Diyos ang masasakit at karanasan upang magkagawa ng mabuting layunin. Hindi po maganda. Marami po tayong kapag ikaw ay nag-aaral lalo na sa college, marami kang paghihirap na mararanasan. Dahil inihahanda mo ang iyong sarili sa mas mataas na antas or mas mahirap na level ng buhay mo. Parang isang unfinished painting. Isipin ng isang pintor na gumagawa ng obra. Kapag tinitingnan mo ang painting habang hindi pa tapos ay maaring puro magulong linya ng kulay ang iyong nakikita. Maaari mong sabihin, hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Ngunit alam ng pintor ang kabuuan ng larawan. Dahil siya po ang may gawa nito. Nakikita mo lamang ang isang bahagi. Nakikita ng Diyos ang simula, gitna at wakas. Alam mo, just some part of our life, yun po yung nakikita natin. Pero ang Diyos, nakikita po niya ang ating simula, ang gitna at ang wakas. Kaya huwag mong husgahan ang gawa ng Diyos. Habang hindi pa tapos ang kanyang obra sa iyong buhay, meron siyang ginagawang obra sa iyong buhay. Ang sabi sa Philippians 1:6 says, He who began a work in you will carry it on to the completion. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Dako po tayo sa pang-apat na puntos.
Blessings comes to those who wait for the Lord. Ang pagpapala ay mapupunta lamang doon sa mga naghihintay sa Kanya. Ang huling bahagi ng Isaiah chapter 30 verse 18 ay nagsasabi, "Blessed are all who wait for Him." Hindi sinasabing mapalad lamang ang mabilis makakuha ng sagot. Hindi sinasabing mapalad lamang ang walang problema. Sinabi, blessed are those who, or blessed are all who wait for Him. May pagpapala sa paghihintay. Hindi dahil masarap ang paghihintay, kundi dahil sa paghihintay ay mas nakikilala natin ang Diyos. Sa paghihintay ay natututo tayong manalangin. Sa paghihintay natututo tayong sumuko. Sa paghihintay natututo tayong manalig. Hindi sa nakikita kundi sa karakter ng Diyos. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi pagiging tamad. Ito ay aktibong pagtitiwala. Habang naghihintay, patuloy kang manalangin. Patuloy kang sumusunod. Patuloy kang naglilingkod. Patuloy kang gumagawa ng tama. Patuloy kang naniniwala kahit hindi pa malinaw ang resulta. Ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31 says, "But those who wait on the Lord shall renew their strength." But those who wait on the Lord shall renew their strength. Kapag naghihintay tayo sa Diyos, maaaring mapagod ang ating katawan, ngunit pinapalakas niya ang ating kaluluwa. Meron po tayong 3 paraan ng tamang paghihintay. Ano po yung 3 bagay na yan? Tingnan po natin. Tingnan natin yung 3 bagay. Ikaw, paano ka ba mag-wait? Ito po. Wait prayerfully. Wait obediently. And wait expectantly. So tingnan po natin yan. Pray, obey, trust God's timing. Huwag hintayin lumala ang sitwasyon bago manalangin. Dalhin araw-araw ang Diyos, sa Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil ang panalangin ay nagpapahayag ng ating pagdepende sa Kanya. Number 2, sa kung wait obediently. Yan. Huwag gumawa ng maling paraan dahil hindi matagal ang Diyos. Dahil tila matagal ang Diyos. Katulad ng ginawa ng Egypt, gumawa ng kanilang sariling paraan. Hindi hinintay ang Diyos. Huwag magsinungaling para lamang makuha ang oportunidad. Huwag gumawa ng kompromiso para lamang mapabilis ang tagumpay. Katulad po sa mga nangyayari, gustong yumaman kaagad. Ayun, nagnakaw o kaya anong ginawa nila? Gusto nilang shortcut sa tagumpay. Huwag pumasok sa relasyon alam mong hindi kalooban ng Diyos dahil natatakot kang mapag-isa. Ang pagpapalang nagmumula sa Diyos ay hindi nangangailangan ng kasalanan upang makuha. At ang pangatlo ay wait expectantly. Maghintay na may pag-asa. Ayun, purihin ang Diyos at nakabalik yung iba. Pangalawang reconnection po natin ito. Mas matindi po kahapon, talagang mahina po talaga yung internet now. Anyway, bahala na po ang Diyos dyan dahil gusto niya tayong magkaroon ng pagbubulay sa umagang ito. Hindi mo man alam kung kailan o paano sasagot ang Diyos, maaari kang magtiwala na gagawin niya ang tama.
Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating sitwasyon. Nakaugat ito sa karapatan o katapatan ng Diyos. At narito po ang ating mga practical takeaways kung tawagin. Narito ang 4 na bahagi na bagay na maaari nating dalhin mula sa mensahe ngayon. Huwag pangunahan ang Diyos. Number 1, huwag pangunahan ng Diyos kapag tila mabagal ang Diyos. Huwag agad gumawa ng sariling solusyon na labag sa kanyang salita. May mga problemang lumalala dahil hindi natin kayang maghintay. Oy, nandito sige, mamaya na po kita batiin, ma'am. Tingnan ang iyong puso. Tanungin ang iyong sarili. Mas mahalaga ba sa akin ang pagpapala kaysa sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala? Minsan ay ginagamit ng Diyos ang paghihintay upang alisin ang ating motibo. Ang pangatlo ay alalahanin ang kanyang katapatan. Balikan mo ang mga panahong tinulungan ka ng Diyos. Ang Diyos na nagliligtas sa iyo noon ay siya rin ang Diyos na kasama mo ngayon. Ang Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Jacob at Isaac na nagligtas sa kanila ay siya rin Diyos natin ngayon. Ang pangapat ay patuloy na gumawa ng mabuti. Habang naghihintay, huwag tumigil sa paglilingkod, pagmamahal, pagpapatawad at paggawa ng tama habang hinihintay natin ang biyaya ng Diyos. Ayon sa Galatians 6:9 says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest." Huwag tayo mga pagod na gumawa ng mga mabuti. Pagdating ng tamang oras, tayo po ay mag-harvest o mag-aani sa ating mga ginawang magagandang bagay. Kapatid, maaring matagal ka nang nananalangin, maaring pagod ka na, o maaring halos mawalan ka na ng pag-asa. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi nasayang ang iyong mga luha. Hindi walang kabuluhan ang iyong mga panalangin. Hindi nasayang ang iyong karapatan or hindi nasayang ang iyong katapatan. Maaring hindi mo pa nakikita ang sagot. Ngunit kumikilos ang Diyos sa mga lugar na hindi mo pa nakikita. Ang Panginoon ay naghihintay upang magbigay ng biyaya sa iyo. Ngunit higit pa sa pagpapalang iyong hinihintay, nais ng Diyos na lumalim ang iyong relasyon sa Kanya. Ang pinakadakilang biyaya ay hindi lamang ang matanggap ang iyong hinihingi. Ang pinakadakilang biyaya ay makilala, mahalin at makasama ang Diyos sa bawat panahon ng buhay. Maaaring nakikinig ka ngayon at wala kang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang susi. Yan po ang ating relasyon sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi lamang kahirapan, karamdaman o kabiguan. Ang pinakamalaking problema natin ay ang kasalanang naghihiwalay. Yan po ang problema. Dahil po sa kasalanan. Yan po ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit dahil sa kanyang biyaya at habag ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na Hesukristo. Namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw. At ang sino mang magsisi sa sampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang ayusin muna ang iyong sarili bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya kung sino ka man ngayon or paano ka ngayon. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, talikuran mo ang iyong pagtitiwala sa iyong mga sariling mga ginagawa. At tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa pangwakas na panalangin na, closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong mga salita. Salamat dahil ikaw ang Diyos ng biyaya, habag at katarungan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi kami naghintay sa iyo. Patawarin kami kapag nagtiwala kami sa aming sariling lakas, sa tao, sa pera o sa mga bagay ng mundong ito nang higit kaysa sa iyo. Tulungan mo kaming bumalik sa iyo ng may tunay na pagsisisi at pananampalataya. Panginoon, idinadalangin ko ang bawat taong nakikinig ngayon para sa naghihintay ng kagalingan, bigyan mo siya ng lakas at kapanatagan. Para sa mga naghihintay ng trabaho at financial provision, buksan mo ang tamang oportunidad at gabayan mo siya sa matuwid na paraan. Para sa naghihintay ng pagkakasundo ng pamilya, palambutin mo ang bawat puso. Para sa magulang na nananalangin para sa anak, palakasin mo ang kanyang pag-asa. Para sa nasasaktan at nanghihina, ipadama mo ang iyong presensya. Para sa mga taong halos sumuko na, yakapin mo siya sa pamamagitan ng iyong salita. Turuan mo kaming manalangin habang naghihintay. Sumunod habang naghihintay at magtiwala habang naghihintay. Naniniwala kami na ang iyong panahon ay tama, ang iyong kalooban ay mabuti, at ang iyong biyaya ay sapat. Maraming salamat, O Diyos. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong kapatid, tandaan po natin, ang pagkaantala ng Diyos ay hindi nangangahulugang tinanggihan Kanya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang iniwan Kanya. Ang paghihintay ay hindi nasasayang kapag ang hinihintay mo ay ang Panginoon. The book of Isaiah chapter 30 verse 18 declares, "Blessed are all who wait for Him." Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, patuloy kang sumunod. At sa tamang panahon, makikita mo na ang Diyos ay naging tapat sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Maghintay sa Diyos habang ang kanyang biyaya ay dumarating sa tamang panahon. Maraming salamat muli mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. Dahil po naging part 1 and part 2 po yung ating message ngayon, gawa ng technical problems sa ating internet. Mai-edit ko po yan at gawing isa. Edited na, maging isang mensahe ulit. At abangan na lang po natin. Okay, and greetings greetings going out to Catherine Lu. Ito yung mga ka-content creator. Good morning. Good morning po. Okay, maraming salamat at nakasunod kayo, mga minamahal kong kapatid. Buti na lang nakabalik kayo. Biglang nag-shutdown no? Anyway, purihin ang Diyos. At tayo ay nakatapos din. So God is still working on your story. Yan po. Tandaan po natin ang Panginoon ay napakabuti. At higit po sa lahat ay nandyan siya. Okay, in the meantime, saying hello once again sa pamamaalam na pagbati kay Iris May Butak. Ayan, nakabalik din sila. Iris, si Ma'am Caroline, maraming salamat, nakabalik kayo. At si Sir Jake, at si Ma'am Alma, si Banji, si Ote, at si Brother Jess. Nandyan pala si Brother Jess. And of course, kay Delia Bilguera Medrano, si Naida Bilguera,
Jess Giron at kay Ma'am Edna. Ayan, buti na nakabalik. Okay, so naging dalawa, part 1, part 2. So ang gagawin po na lang ay edit ko na lang po yan at magiging isa. God is still working on your story, so don't worry po. Hayaan po natin na ang Diyos ang siyang magpinta at tumapos sa ating mga magagandang mga plano. Siya po ang may obra sa ating buhay. God loves you always. Purihin ang Panginoon at hanggang sa muli, hanggang sa araw ng bukas. Ang oras po natin ngayon ay 43 minutes past 6 o'clock in the morning, Wednesday, August 5, 2026. Paalam muli mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. At hayaan po natin ang Diyos ang siyang magbigay ng mga biyaya. Hintayin po natin. Kapag ang puso ko'y pagod na at luhay hindi mapigilan, kapag ang gabi tila walang hanggan, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat daing aking binibigkas, naririnig mo ang aking tinig. Hindi mo ako kailanman nililimo. Sa sakit ko, ikaw ay lumalapit. Kapag ako'y nanghihina at wala ng lakas na natitira, Sa katahimikan, aking maririnig, anak, narito ako sa iyong tabi. Malapit ka, O Diyos, sa pusong sugatan at durog. Kapag ako'y umiyak, ako'y iyong niyayakap. Malapit ka, O Diyos, sa kaluluwang pagod at takot. Sa bawat unos ng buhay, hindi mo ako iiwan kailanman. kung ang pangarap